Nang makabalik na ako sa sariling katawan, ay doon ko na ibinuhos ang awang nararamdaman ko. Hindi ko kayang makita sa ganong sitwasyon ang babaeng matagal ko nang minahal, at kahit palagi lamang akong nakatanaw sa kanya mula sa malayo, ay nakontento na ako noon. Alam ko kasing hindi siya magugustuhan ng mga magulang ko. Pero hindi ko inakalang sa kamay ko mismo magdurusa ang dalaga. Hindi na ito pwede. Hindi na pwedeng magtuloy pa ito. Kailangan ko nang gumawa ng paraan para kumbinsin ang mga magulang ko na huwag nang ituloy ang ginagawang pamarusa sa babaeng iniibig ko. Sambit ko sa aking sarili. Kinabukasan nga ay kinausap ko silang itigil na ang ginagawa. Dahil sa bawat araw na nagdaan na patuloy kong pinaparusahan ng dalaga, ay parang pinarusahan ko na rin ang sarili ko. Sige na po, Inay Itay. Nakikiusap po ako sa inyong itigil na natin ang ginagawa kay Erwina. Pakiusap ko sa mga magulang ko. Subalit isang malakas na sampal ang natanggap ko mula sa aking ina. Nanlisik ang mga mata niyang pinandilatan ako at sinabihang sundin ko ang ipinag-uutos nila at huwag na huwag ko silang subukang suwayin. Dahil sa oras na hindi ko sundin ang gusto nila, tiyak ay may kalalagyan ako. Lintik kang bata ka. Gawin mo na ang ipinag-uutos namin kung ayaw mong madamay ang buong pamilya ng babaeng yan. Kaya huwag na huwag mong gamitin ang damdamin mo. Dahil sa larangan natin ay walang puwang ang salitang awa. Naiintindihan mo ba? Galit na sigaw ng aking ama at ilang beses niyang dinuro-duro ang dibdib ko. Kaya naman noong sumapit na ang araw ng paglilitis, ay pikit matang sinunod ko ang gusto nila. Kinitilan ko ang kaawa-awang buhay ng dalaga. Matapos ang pangyayaring iyon, ay halos mag-iisang buwan akong nagluksa, pero hindi ko iyon ipinakita sa mga magulang ko. Habang lumilipas nga ang mga araw, ay itinuro na nila sa akin ang lahat ng mga ginagawa nila bilang isang mambabarang. Sa tuwing may biktima naman ako noon mga kalakbay at nagpapagamot sa mga albularyo, ay naging alerto ako kahit na nasa kalagitnaan ako ng pagtulog. Dahil ramdam kong may humahatak sa kaluluwa ko mula sa aking katawan at alam kong isa iyon sa mga albularyong nilalapitan ng mga binarang ko. Kapag namang gano'n na ang nararamdaman ko ay kaagad akong gumigising at mabilis na nakikipagtagisan sa albularyo. Kaya naman ang resulta, imbis na ang kaluluwa ko ang mahuli niya, ay ang kaluluwa ng albularyo ang nahuhuli ko at iniaalay sa mga alaga akong demonyo. Sa tuwing may napapatay rin akong albularyo, manggagamot o tambalan, ay ramdam kong mas lalo akong lumalakas. Samantala ay tuwang-tuwa naman ang mga alaga ko sa tuwing may inaalay akong may tangan. Dahil nananawa na raw silang palagi na lamang ordinaryong kaluluwa ang ipinapakain ko sa kanila. Noon ngang sabay na namatay ang mga magulang ko mga kalakbay. Dahil may nakaaway silang batikang albularyo, ay sa akin na iniwan ang lahat. Mahaba-habang panahon rin ang iginugol ko sa larangan ng pagiging isang mambabarang. At tulad ng palaging ipinapaalala sa akin ng aking ama noong nabubuhay pa ito, ay huwag na huwag kong gamitin ang puso at damdamin ko sa tuwing may bibiktimahin ako. Dahil sa oras na mangyari iyon, ay paniguradong babaliktad ang lahat. At kung mamalas-malasin, ay baka ako ang magilitan ng buhay imbis na ang biktima. Noon ngang bumalik ang diwa ko mula sa mahabang paglalakbay, ay hindi ko na malayang naluha na pala ko. Kaagad na pinahid ko ang mga luha at matigas na sinabi kay Father Arturo na kailanman ay hinding-hindi magbabago ang pasya ko. Ipinanganak akong isang mambabarang, kaya't mamamatay akong mambabarang. Pag-isipan mong mabuti ang sinasabi ko sa iyo, iho. Maaari ka pang magbago. Tutulungan kita. Tutulungan ka namin ng kaibigan ko. Alam namin kung paanong alisin sa katawan mo ang pagiging isang mambabarang. Magtiwala ka lang. Seryosong wika pa ng pari. Hindi namin hahayaang tuluyang kang lamunin ng kasamaan. Nararamdaman kong nagdadalawang isip ka pa sa ngayon, bata. Segundang wika ng albularyo. Dito ka muna sa bahay ng kaibigan ko hanggat nagpapagaling ka pa. Pag-isipan mong maigi ang sinasabi namin. Tugon ni Father Arturo. Hanggat hindi ka umaalis sa landas na tinatahak mo,
Patuloy ka pa rin hahabulin ni kamatayan. Kaya mag-isip ka ng maigi, iho. Segundang wika ng albularyo. Sa paglipas ng mga oras, na pinag-iisipan ko ang tungkol sa sinasabi ni Father Arturo at ni Ma'am Pabling, ay hindi pa rin ako nakapagpasya. Dahil sa kasulok-sulukan ng aking isipan, tila ba may pumipigil sa akin na huwag magpapaniwala sa dalawang estranghero. Oo nga naman, bakit pala ako maniniwala sa dalawang iyon? Gayong kakakilala ko lang sa kanila. Sambit ko pa sa aking isipan. Ilang sandali pa ang nagdaan ay narinig ko si Father Arturo na nagpaalam kay Ma'am Pabling. Pupunta raw muna siya sa simbahan dahil may kailangan siyang gawin. Tamang-tama, pagkakataon ko nang makaalis dito. Hahanap lang ako ng tiyempo para makalabas dito nang hindi nalalaman ng matanda. Hanggang sa nakarinig ako ng mga yabag ng paang papalabas ng bahay. Kaya naman kahit kumikirot ang binti ko, ay pinilit kong bumangon at sumilip sa may pintuan. Sa pagdaan ng ilang sandali ay umalis na nga si Father Arturo. Samantalang si Ma'am Pabling naman ay nakita kong pabalik na. Kaya naman dagli-dagli na akong naglakad pabalik sa higaan at hindi nagpahalatang nakikinig sa usapan nilang dalawa. Pagkahiga ko ay ipinikit ko kagad ang mga mata ko. Nang sa gayon ay aakalain ni Ma'am Pabling na tulog ako. Hindi nga ako nagkamali, kalakbay. Dahil makalipas lang ang ilang segundo, ay sumilip nga sa silid ang matanda. Tapos ay naglakad na iyon palayo. Napabuntong hininga na lamang ako at idinilat na ang mga mata nang makumpirma kung wala na ang matanda. Sa pagdaan pa ng mga oras ay nag-isip ako ng paraan kung paanong makakaalis sa lugar na iyon. Hanggang sa sumapit na ang dilim, inaya na ako ni Ma'am Pabling na kumain na ng hapunan. Kaya mo na bang kumilos o dadalhan na lang kita ng pagkain dyan? Tanong ng albularyong si Ma'am Pabling. Huwag na ho kayong mag-abala pang magdala ng pagkain, Ma'am Pabling. Kaya ko na hong kumilos. Sad ko sa matanda at dahang-dahang tumayo at sumunod na sa kanya. Pagkarating namin sa kusina ay nakahain na ang mga pagkain sa lamesa. Kakain na lamang kami ng matanda. Maraming salamat po sa pagkain at pag-aasikaso niyo sa akin, Ma'am Pabling. Tatanawin kong malaking utang na loob ang pagligtas ninyong dalawa ni Father Arturo sa akin. Taos puso kong pasasalamat. Dahil kung hindi sa kanila, ay baka nasa kabaong na ako ngayon. Tumitig naman sa akin ang matanda at nagsabing, "Huwag kang mag-alala, iho. Tungkulin ng isang pare at albularyong pangalagaan ang mga taong nangangailangan. Dahil pareho kaming naglilingkod sa itaas, magkaiba nga lang ang pamamaraan namin ni Father Arturo. Kaya't wala kang dapat ipagpasalamat. Masaya kaming natulungan ka at nailigtas ang buhay mo, iho. Pero kahit na po, Ma'am Pabling, magpapasalamat pa rin po ako kasi kahit na masama akong tao, ay hindi kayo nagdalawang isip na iligtas ako." Wika ko kay Ma'am Pabling. Sinabi niya naman sa akin na baka nakatadhana talaga kung bakit pinagtagpo kaming tatlo nila Father Arturo. Marahil ay ako daw ang sinasabi ni Father Arturo na ilang beses na niyang napanaginipan na iniligtas mula sa di kaaya-ayang pangyayari. Tahimik lamang akong nakinig sa matanda habang walang tigil sa kakakwento patungkol sa kaibigan niyang pari. Anya pa, bukas na bukas ay babalik iyon para kamustahin ako at tanungin kung ano na ang naging pasya ko. Sana pagbalik ng kaibigan ko, iyo, ay may sagot ka na sa iniaalok namin sa iyo. Kaya sana ay pag-isipan mo iyong maigi dahil para rin iyon sa ikabubuti mo, iyo. Hindi naman ako nakaimik sa sinabi ni Ma'am Pabling. Dahil baka mamaya, kapag sinabi ko sa kanyang ayoko sa gusto nilang mangyari, ay baka katapusan ko na. Nararamdaman kong hindi na ako palalabasing buhay sa bahay ng albularyo kapag hindi ako sumang-ayon sa kagustuhan nila. Kaya't ang ginawa ko na lamang, kalakbay, ay tumangu-tangu na lamang at agad nang tinapos ang pagkain. Noong mag-aalas 9 na ng gabi, ay napansin kong napakatahimik na ng buong paligid ng bahay. Marahil ay tulog na ang albularyo, kaya pagkakataon ko nang tumakas bago pa man nila akong mapatay.
Dahan-dahan na nga akong kumilos at ingat na ingat maglakad dahil baka mamaya ay makalikha pa ako ng ingay na maging dahilan para mahuli ako ng albularyo. Tagaktak ang pawis at hirap na hirap akong maihakbang ang aking mga paa makatakas lamang sa bahay na iyon. Sobrang lakas din ang kabog ng aking dibdib ng mga oras na iyon, pero hindi ko ininda ang lahat ng nararamdaman ko. Ang mahalaga kasi sa akin ng mga sandaling iyon ay makaalis ako at makabalik na sa bahay para gantihan ang lalaking bumaril sa akin. Humanda ka sa akin. Hindi kita titigilan hanggat hindi nadudurog at nagkakalasog-lasog ang laman loob mo. Ipapalapa kita sa mga alaga kong impakto. Nagngingit-ngit na wika ko sa aking isipan na ang tinutumbok ko ay ang lalaking bumaril sa akin. Hindi nga kalaunan ay payapa na akong nakalabas ng bahay. Kahit naiika-ika ay kumaripas ako ng takbo. Baka kasi biglang magising si Mang Pabling at usalan pa ako ng pangtigalpot pamako. Sa kalagitnaan naman ng dilim ay panay lamang ang paglakad at takbo ko. Hindi ko iniinda ang mga paa kong halos namumulikat na sa sobrang sakit. Tanging tahol ng mga aso sa bawat bahay. Huni ng nakakapangilabot na ibon at hagunoy ng hangin lamang ang naririnig ko sa kadilimang nadadaanan ko. Halos may isang oras din ang nilakbay ko sa liblib na kagubatan bago ako nakarating sa baryo namin. Hindi ako dumaan sa kalsada dahil baka mamaya ay inaabangan pala ako ng hinayupak na lalaking gustong pumatay sa akin. Nang nasa bungad na ako ay nagmasid-masid muna ako habang nakakubli sa malaking puno. Mahirap na at baka mamaya ay magulantang na naman ako sa pangalawang pagkakataon na susunduin na naman ako ni kamatayan. Hindi pa ako handang mamatay. Wala pa akong pamilya at wala pa akong natitipuhang babae simula nang mapatay ko ang dalagang unang minahal ko. Naging duwag kasi ako noon sa mga magulang ko, kaya't naging sunod-sunuran ako na parang laruan sa lahat ng gustoy nila. Nang mapagtanto kong wala ng tao sa kalsada, ay nagmadali na akong maglakad at tinungo na nga ang bahay kong nasa kaduluduluhan. Subalit kalakbay, gayon na lamang ang gulat ko nang sa pagdating ko sa bahay, ay wasak na iyon at halos kalansay na lamang ang nadatnang ko. Bigla akong nalugmok at napaluhan na lamang ng wala sa oras. Nang sa maya-maya pa'y may nagsalita mula sa madilim na parte kaya't napatingin ako. Sinasabi ko na nga bang babalik at babalik ka dito sa bahay mo? Natsyempuhan rin kitang demonyo ka. Napatitig ako sa lalaking nagsalita at nung tuluyan na nga iyong masinaga na nag-aagaw na liwanag ay nakita kong iyon ang lalaking bumaril sa akin. Bago pa man ako nakapagsalita, ay mabilis na nag-usal ng mga buhay na katagang pamarusa ang lalaki habang hawak-hawak ang isang medalyon. Agara naman akong napahawak sa dibdib ko at napaluhod at walang ano-ano'y bumalwak ang likidong pula sa aking dibdib na para bang pinagsasasapak ako sa dibdib ng napakalaking tao at napakalakas. Dahilan kung kaya napaluhod ako at napahawak sa aking dibdib. Ramdam na ramdam ko sa bawat pag-usal ng lalaki ay dahan-dahan namang pinipiga ang puso ko. May mga usok na hugis taong namumula ang mga mata rin akong nakita na nakalutang at walang tigil sa pagsunggap sa akin. Kung saan-saan ako tinamaan at pakiramdam ko ay halos mabalian na ako ng buto sa katawan. Panay na ang pag-ubo ko habang walang tigil ang pagtulo ng dugo sa aking bibig. Hanggang sa ilang saglit pa ay mabilis na akong nilapitan ng lalaki at mabilis na hinawakan sa leeg at sinakal ng mariin. Tapos ay walang tigil na pinagsasasapak ako sa muka. Napaigit na lamang ako sa kadailanan na hindi ako makagalaw sapagkat naunahan akong usalan ng pamarusa at tigal po ng lalaki. Sino ka ba? Bakit mo ako gustong patayin? Utal-utal na tanong ko sa lalaki. Ako lang naman ang asawa ng babaeng pinatay mo. Kaya bilang kabayaran sa ginawa mo, gigilitan rin kita ng buhay sa ibang pamamaraan nga lang. Dahil ang asawa ko kaluluwa niya ang ginilitan mo, pero ako pisikal kitang papatayin. Galit na tugon ng lalaki at mas lalo pang diniinan ng pagkakasakal sa akin. Kahit anong pagpupumilit kong gawin ay hindi ako makagalaw.
Sobrang higpit na ang pagkakasakal niya at halos maputulan na ako ng litid. Alam kong kahit anong gawin ko ay wala na akong ligtas. Dahil bukod sa nanghihina pa ako, ay wala akong dalang kahit na anong pananggalang. Wala akong kalaban-laban sa lalaki, kaya't tinanggap ko na lamang sa sariling katapusan ko na. Totoo nga ang sinabi ng magkaibigang albularyo at pari na kahit saan man ako magpunta ay nakasunod na sa akin si kamatayan. Sa palagay mo ba ay makakaligtas ka pa sa akin? Nakuha ko na rin ang lahat ng kagamitan mo at lahat ng iyon ay mapapasa akin na at maging ang kaluluwa mo, bata. Wika pa ng lalaki sa nakakatakot na boses. Napapikit na lamang ako at hinihintay na lang ang oras ng aking kamatayan. Hanggang sa walang ano-ano, biglang may nagsalitang lalaki sa di kalayuang bitawan umano ako. Nabosesan ko iyon at hindi ako nagkamali, si Father Arturo. Bitiwan mo ang batang iyan, isa kang hangal. Naturingan kang albularyo pero gumagamit ka ng karunungan sa kaliwa. Segundang boses ng isang matanda at iyon ay si Mang Pabling. Nakita kong nagulat ang lalaki at hindi halos makapaniwala. Tapos ay dahan-dahang lumuwag ang pagkakasakal niya sa akin. Noong tuluyan ang mabitawan ng lalaki ang leg ko at binalingan nito ang dalawang kalalakihang nagsalita, ay napaubo na ako at napadapa. Hindi pa tayo tapos. Babalikan kita at sa susunod na pagkikita natin, ay sisiguraduhin ko sa iyong makukuha ko na ang kaluluwa mo at maiaalay ko na sa sinasamba kong demonyo. Pasalamat ka at sinuwerte ka na naman ulit sa pagkakataong ito, bata. Pagbabantang wika ng lalaki at mabilis nang tumakbo palayo. Kagad naman akong nilapitan ni Mang Pabling at Father Arturo upang tulungang makatayo. Teka, bakit po kayo nandito? Tanong ko sa kanila nang maisakay na ako sa sasakyan. Sinabi naman ni Mang Pabling na nagising siya nung dumating si Father Arturo. Tinanong umano ko ni Father Arturo kung kamusta na ang kalagayan ko. Kaya naman sinilip ako ni Mang Pabling sa silid tulugan para ipaalam na dumating si Father Arturo. Ngunit noong sumilip raw siya ay wala na ako roon. Kaya naman labis ang pag-aalala nila. Tapos ay dali-dali siya nagritual para ipahanap sa kanyang gabay kung saan ako naroroon. Noon ngang malaman nila kung nasaan ako, ay hindi na sila nagsayang pa ng oras para puntahan ako at saklolohan. Ayon kasi kay Father Arturo, malakas ang kutob niyang nasa panganib na naman ako at hindi nga siya nagkamali. Dahil pagkadating nga nila ay nakita nila ako sa ganong sitwasyon. Hiyang-hiya naman ako sa nagawa kong pagtakas sa bahay ni Mang Pabling. Dahil sa naunahan na naman ako ng takot at bugso ng damdamin at isiping isa sila sa mga kalabang ko. Pero ngayon ay nandito sila at muli na namang nailigtas ang buhay ko. Sa bahay na tayo mag-usap-usap. Sige na, Arturo, paandarin mo na ang sasakyan. Utos pa ni Mang Pabling. Nga pala, iyo, kung inaalala mo ang mga kagamitan mo kaya ka bumalik dito, ikinalulungkot kong sabihin. Pero nararamdaman kong ni isa man sa mga alaga o kagamitan mo ay wala na dito. Marahil ay nakuha na lahat ng lalaking iyon ng kagamitan mo at balang araw ay gagamitin niya iyon laban sa iyo. Kaya ihanda mo ang sarili mo, iyo, dahil ang dating mga alaga mo ay siya nang tutugis sa iyo ngayon. Dagdag pang wika ng albularyo. Hindi ako nakapagsalita sapagkat ramdam na ramdam ko pa ang pamamalat at sakit sa lalamunan ko. Ipinikit ko na lamang ang aking sarili habang iniisip ang mga bagay-bagay. Bumalik sa aking balintataw ang mga nangyari at noong iniligtas ako ng dalawa. Marahil ay mabuti nga ang kanilang intensyon sa akin. Dahil kung hindi, bakit nila ako sinundan pa sa bahay at iniligtas? Dapat sana'y hinayaan na lamang nila akong mapatay. Dahil sino lang ba ako? Hindi naman nila ako kaibigan at mas lalong hindi kadugo. Sambit ko sa aking sarili. Pagkarating namin sa bahay ni Mang Pabling ay ginamot niya ang mga sugat na natamo ko at pagkatapos ay sinabihang magpahinga na. Bukas na lang raw pag-usapan ang mga nangyari at huwag na huwag ko na ulit subukan tumakas dahil may mga nilagay na siyang bantay. Sige ho, magpapahinga na ho ako. Huwag po kayong mag-alala, hindi ko na po uulitin pang tumakas.
Tugon ko kay Ma'am Pabling. Mabuti naman kung ganoon. Siya, sige, magpahinga ka na. Segundang wika pa ni Father Arturo. Pagkalabas nga nila sa silid ay sinubukan ko nang ipikit ang aking mga mata. Hanggang sa hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. Kinabukasan, habang nagkakape kami ay sinabihan ko silang papayag na ako nakalimutan ang pagiging isang mambabarang. At kapalit noon ay maging isa akong manggagamot. Nagkatinginan ang dalawang matanda at halos sabay pang napatanong kung sigurado na ba ako sa akin pa siya. Opo, sigurado na po ako. Maiksing tugon ko. Alam mo, iyo, uunahan na kita. Hindi magiging madali ang gagawin natin pagkalas ng pagiging isang mambabarang sa katawan mo. Pero sinisiguro ko sa'yo sa oras na matapos mo ang ritual, makakaramdam ka ng kaginhawaan at magiging magaan na ang buhay mo. Mahabang paliwanag ni Father Arturo sa akin. Yun nga po sana ang gusto ko, Father. Kagabi noong papatulog na ako, ay napag-isip-isip ko ang lahat ng mga kamalian ko. Siguro napapanahon na para ibahin ko naman ang landas na tatahakin ko. Saad ko sa kanila. Tama lang ang naging desisyon mo. Sige, mamaya sumama ka sa akin sa simbahan. Kahit anong mangyari ay pilitin mong kumbinsihin ang sarili mo na pumasok sa may simbahan. Pag-aayang wika sa akin ni Father Arturo. Nag-aalangan naman akong tumango. Noon ngang sumapit ang 3:00 ng hapon ay isinama nga ako ni Father Arturo sa simbahan kung saan siya namamalagi. Sa bungad pa lang ay kinikilabutan ako at nagtayuan na ang mga balahibo ko sa buong katawan. Habang isa-isa kong inihahakbang ang aking mga paa papasok ng simbahan, ay para akong sinisilaban ng apoy sa sobrang init. Hindi rin ako makatingin ng diretso sa mga rebultong nasa sentro ng simbahan. Gawa ng parang kinukonsensya ako at sa hindi malamang dahilan ay biglang kumirot ang puso ko at anumang sandali ay babagsak na ang aking mga luha. Sa kabilang dako naman ay may boses akong naririnig na bumubulong sa aking isipan na huwag kong ituloy ang binabalak gawin. Huwag akong pumasok sa loob ng simbahan dahil sa oras na pumasok umano ko ay katapusan na nila. Labanan mo kung ano man ang bumabagabag sa iyong isipan. Halika na, pumasok ka na sa tahanan ng ating Ama. Mahinahong wika ni Father Arturo. Napatingin naman ako sa kanya at pilit na tumango kahit na grabe ang pagdagundong ng aking dibdib. Ramdam na ramdam kong pabigat na ng pabigat ang bawat hakbang ng mga paa ko at hindi naman lingid sa akin kung bakit nangyayari iyon. Makaraan nga ang ilang sandali ay tagumpay na nakapasok ako sa loob ng simbahan sa pamamagitan ng tulong ni Father Arturo. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa nang nasa loob na ako at walang tigil sa pagtulo ang mga luha at pagingin ng tawad habang nakaluhod. Hinayaan lamang ko ni Father Arturo sa ginagawa habang siya naman ay panay ang pagbasbas sa akin. May mga aral din siyang sinasabi na halos hindi ko na makayanan sa labis na sakit, lalo na noong banggitin niya ang pangalan ng Ama. Pakiramdam ko ay isang bultaheng kuryente ang gumapang sa buong pagkatao ko habang binabasahan niya ako ng Biblia. Tiisin mo lang ang pasakit na nararamdaman mo, iyo. Isa lang iyan sa pagsubok na kailangan mong lagpasan. Rinig kong wika ni Father Arturo. Halos maglupasay na ako sa sahig at maglaho na ang uhog at luha ko sa tindi ng sakit na nararamdaman. Mabuti na lamang talaga at kami lamang ni Father Arturo ang naroroon sa loob ng simbahan. Kaya't walang ibang nakakita o nakasaksi sa nangyari. Nang matapos ang kaganapang iyon, ay tila nabunutan ako ng tinik sa dibdib. Pakiramdam ko ay nabawasan na ang aking kasalanan. Kinabukasan noon mga kalakbay, araw ng Biyernes. Sa loob ng bahay ni Ma'am Pabling ay pinagtulungan nilang dalawa ni Father Arturo na baklasin ang natitirang kakayahan ko sa pagiging isang mambabarang. Sa harap ng bulwagan ay pinalibutan ako ng mga nakatirik na kandilang puti. Panay naman ang pag-usal ni Ma'am Pabling ng mga buhay na katagang sa kanan. Tapos ay tinapik ako. Samantalang si Father Arturo naman ang siyang pumipigil sa akin para hindi ako makawalat maglupasay. Kung hindi niyo po kasi na itatanong mga kalakbay, sa bawat orasyong ibinabato sa akin ni Ma'am Pabling
ay parang tripling karayom ang tumutusok sa katawan ko. Kaya naman hindi ko na napigilan pa ang bumulyaw ng iyak na parang bata. Agara namang binusalan ni Father Arturo ang bibig ko gamit ang telang puti. Tapos ay pilit na kinukumbinsi akong tiisin lamang ang sakit na nararamdaman. Pasasaan ba't mapagtatagumpayan rin namin ng lahat? Samantalang si Father Arturo naman ay 2 oras mahigit ang ginawang pangangaral sa akin at walang tigil sa pagbabasbas ng banal na tubig. Dahil sa kagustuhan ko at sa tulong ng pare at albularyo, ay nalagpasan ko ang lahat ng pasakit at pagsubok. Pero sa ilang araw na patuloy sila sa kanilang ginagawa sa akin, ay parang tinotorture na ako sa sobrang pahirap at pasakit na nararamdaman. Naroroong may mga insekto nang lumalabas sa katawan ko kasabay ng pagsusuka. May mga boses ding dumadagundong at matitinis akong naririnig na sumisigaw na halos ikinabingi ko na. May mga gabi rin na parang may humahatak sa kaluluwa ko at pinagpipiestahan akong pag-agawan. Pero lahat ng iyon ay nilabanan ko at nalagpasan ko. Sa kadahilanang ni minsan ay hindi ako pinabayaan ni Father Arturo at Ma'am Pabling. Palaging nakaantabay at nakaalalay si Father Arturo. Si Ma'am Pabling naman ay walang tigil sa pagpapausok ng mga kung ano-anong pangontra para maitaboy ang mga nilalang at gustong kumuha sa kaluluwa ko. Nilagyan niya rin ako ng poder at pangontra sa katawan para kahit papano ay hindi ako tuluyang magapi sa labang hinaharap ko at makumbinsi ng mga itim na nilalang na naghihintay lamang na mapabagsak ako. Samantala sa pangalawang pagpasok ko sa loob ng simbahan ay payapa na akong nakapasok. Ang dating puot, lungkot at hinanakit na nararamdaman ay napalitan na ng saya. Lalo na nung ipinakilala ni Father Arturo sa akin ang kanyang pamangking dalagang si Donabel. Bigla akong nagkaroon ng inspirasyong ituloy ang buhay ko dahil kay Donna. Hindi nagtagal ay tinuruan naman ako ni Ma'am Pabling na manggamot. At kapag may pinupunta ang mga baryo, sityo o purok si Father Arturo ay isinasama niya ako para gamutin ang mga taong may sakit at walang kakayahang magbayad ng pera sa pampublikong pagamutan. Naging maayos at masaya na ang takbo ng buhay ko at wala na akong mahihiling pa. Subalit isang pangyayari ang hindi ko inaasahan. Dahil noong pag-uwi namin ni Father Arturo sa bahay ni Ma'am Pabling, ay nadatnan naming nakandusay sa lupa ang matanda. Kaagad akong napatakbo sa kinaroroonan niya at nag-aalalang tinanong ko kung ano ang nangyari. Pero bago pa man siya makasagot, ay isang malakas na hampas sa likuran ko ang naramdaman ko. Sandali akong nahilo at napaigit dahil sa pagkabigla. Pero noong nakabawi na ako, ay mabilis kong nilingon ang taong humampas sa akin at doon nga ay nakita ko ang lalaking huwad na albularyo pala iyon. Naramdaman kong may inuusalang lalaki sa pamamagitan ng isipan nito. Kaya mabilis na akong nagtaas ng poder at sinabihan si Ma'am Pabling na ako na ang bahala sa demonyo na nagpapanggap na albularyo. Hinarap ko na ang lalaki at pagkatapos ay sinabayan ko siya sa bawat pagbato ng mga usal na orasyon. Naramdaman kong ginagamit niya ang mga kagamitan ko noon sa pagiging isang mambabarang. Pero dahil sa hindi ko pa nakakalimutan ang lahat ng iyon, ay sa bawat pag-uusal niya at pagbato sa akin ay agarang ko yung inuusalan ng pangontra. Kaya naman hindi makaporma ang huwad na albularyo. Sunod-sunod na pagsapak, suntok, tadyak at kung ano-ano ang ginawa ko sa kanya. Kaya naman noong humandusay na siya sa lupa ay bugbog sarado na. Maaawa pa sana ako sa kanya dahil sa nagawa ko. Subalit hindi pa man ako nakakatalikod, ay isang nakakapangilabot na angil ang narinig ko mula sa lalaki. Noon ngang tignan ko siya ay sandali akong napatras at kinilabutan. Sa kadahilanang ang kaninang lalaking nakalabang ko ay naging isa ng nakakakilabot na halimaw. "Aswang! Umilag ka bata sa aswang!" Sigaw ni Ma'am Pabling sa akin. Kaagad naman akong napailag nang makita kong dadambay na sana ako ng aswang. "Kunin mo ito!" Sigaw muli ni Ma'am Pabling at iniabot ang punyal. Samantalang si Father Arturo naman ay nakita kong napa-sign of the cross. Tapos ay kinuha niya sa bulsa ang lalagyan ng banal na tubig at pilit na iwinisik sa aswang. Lintik, hindi lang pala talaga isang huwad na albularyo. May sa aswang pala ang animal na ito.
Galit kong wika at mabilis nang sinunggaban ng aswang at walang pagdadalawang isip na itinarak ang hawak kong punyal. Sunod-sunod ang pagtarak ko ng punyal sa dibdib ng aswang hanggang sa nalagutan na iyon ng hininga. Lumapit naman si Father Arturo at muling winisikan ng banal na tubig ang bangkay ng aswang. Matapos naming mailibing ang bangkay ng aswang ay doon na nagkwento si Mang Pabling. Anya pa ay natunton ng lalaking iyon ang pinamamalagian ko kaya't walang pagdadalawang isip na sumugod sa bahay. Nagulat nga raw siya nang matapang na sumugod ang lalaki sa pamamahay niya at walang kahirap-hirap na tinalo ang mga gabay niya nagbabantay sa bakuran. Isa pa sa pagkakaalam niya at sa nararamdaman niya ay isa lamang albularyong may tangan sa kaliwa ang lalaking nakalabang ko. Matapos ang pangyayaring iyon mga kalakbay, sa paglipas ng mga araw, linggo at buwan, ay tuluyan ang nabago ang landas ng aking buhay. Naging isa na akong bantog na manggagamot at humalili kay Mang Pabling. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kalakbay. Maraming salamat.